Posibleng ba sa iyong isipan ang pangyayari na kung ang sinasakyan mong eroplano ay bumagsak sa karagatan at napadpad ka sa isang isla na ikaw lang ang tao na naroon? Makakaya mo ba kayang mag-survive at manatiling buhay? Sa bidyong ito kabayan ating tatalakayin ang dapat mong gawin sakaling ikaw ay maging isang castaway sa isang malayong isla. Pero bago ang lahat, kabayan, kung bago pa lang sa aking channel at gusto mo ng content, huwag na magdubling like, share, and subscribe sa aking channel para updated ka sa mga video na aking i-upload. Ito marahil ang pinaka-importante at unang task na dapat nyong gawin, ang maghanap ng maiinom na tubig. Palagay ko, kabayan, ang una nyong naisip ay aakit lang kayo ng puno ng nyog at kukuha ng buko. Gaya ng napapanood nyo sa mga movie, napaka-easy. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isla ay walang mapagkukunan ng buko? Wait a minute! As in, walang makikitang ilog at batis. Kakayanin mo bang mag-survive sa uhaw sa isang isla na pinalilibutan ng malawak na dagat? Ang isang paraan upang makahanap ng maiinom na tubig, hanapin kung saang parte ng isla ang mga halaman ay malago at berde ang mga dahon. At ang lupa dapat ay mamasa-masa sapagkat maaring may tubig ito sa ilalim. Kaya dapat mo itong hukayin hanggang lumabas ang tubig mula dito. Sa larangan ng survival, ang pagiging pihikan o maarte ang unang dapat mong kalimutan, kagaya ng pag-inom sa tubig na mula sa lupa. Making it my best option for drinking. It's gritty water, but this is great. Humanap ng bagay o paraan upang maproteksyonan ang sarili sa mga mababangis na hayop. Gaya ng mga movie, hindi malamang mawawala na may mababangis na hayop kang makakasama, lalo't pagsapit ng gabi. Kaya ang ikalawa na dapat mong gawin ay makagawa ng apoy. Sa task na ito, kinakailangan mo ng pisikal na lakas at mahabang pasensya. Karaniwang pag-iis-is ng kawayan habang may upos sa ibaba ang ginagawa sa isang survival upang makagawa ng apoy. Sa paggawa mo ng apoy ay mapapagaan nito ang iyong paninirahan sa isla. Maaari mo itong gawing proteksyon sa lamig at sa mga mababangis na hayop dahil halos lahat ng hayop ay takot sa liwanag at init na nagmumula dito. Look what I have created! I have made fire! Pagtatayo ng temporary shelter, ito ang ikatlo na dapat mong gawin. Sa pagtayo nito, wag na wag mo itong itatayo sa gitna ng buhanginan sa dalampasigan sapagkat ito ay napakadelikado. Lalo na sa mga wild animal, maaari ka nilang atakihin sa bawat sulok ng iyong bahay nang walang anumang proteksyon o harang. O mas maganda na gumawa ka ng isang treehouse o kaya tumira sa isang kuweba. Hanggat maaari, huwag mong kakainin ang prutas o halaman na di pamilyar sa iyo. Maaari ka kasing malason. Para maiwasan, subukan ikuskus ang prutas o halaman sa iyong balat. Kapag walang anumang pamantal o pangangati, marahil ligtas itong kainin. Bakit nga ba hindi pwedeng uminom ng tubig dagat? Kung iinom ka ng tubig dagat, ang asin ay masisipsip sa iyong dugo. Kasama ng tubig, magiging masyadong maalat ang iyong dugo. Kaya ang iyong kidney ay kailangan alisin ng asin. Ngunit para magawa iyon, kailangan ng maraming tubig mula sa iyong katawan. Kaya naman, ang pag-inom ng tubig dagat ay lalo magpapauhaw sa iyo. Ang pagpapausok at pananatiling may apoy ang iyong siga sa araw at gabi ay isang paraan at malaking chance na ma-rescue ka ng mga dumaraang barko o di kaya helicopter.
Kaya ang ikaapat mong dapat gawin ay siguraduhin may makapansin sa iyo na naroon ka sa isla at kailangan mo ng rescue. Maliban sa usok at apoy, isa ring magandang paraan ang pagsusulat sa puting buhangin ng mga katagang SOS or help na salita gamit ang mga sanga na makikita sa isla. At dito na nagtatapos ang video na ito, kabayan. Sana'y nasiyahan kayo sa ating talalakay ngayong araw. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang episode ng Kaalaman. To change your